Sa pag-angat nga po ng OKC Thunder ng 3-2 sa NBA Finals, kakailanganin na lamang nga po nilang makakuha ng isang panalo para tuluyang magkampiyon. At una silang magkakaroon ng ganitong klaseng oportunidad sa Game 6. Kapag naipanalo nila ito, makukuha na ng Thunder ang kanilang first championship. Kaya mismong si Shai Gilgeous-Alexander na ang nagsabi na sisiguraduhin ng kanilang team magseseryoso sila sa buong 48 minutes. Alam nga po nila ang kakayahan ng Pacers sa tuwing naglalaro ito sa home floor. Kaya hindi talaga sila dapat mag-relax ng kahit konti dahil kung gagawin nila yan, sigurado nga po na matatambakan sila. Sa madaling salita, kailangan para naman ng lahat na maging desperado sa lahat ng oras kung gusto talaga nilang makuha na ang kampiyonato sa Game 6. Samantala, bigla nga po at syempre marami ang nagulat na binenta na ni Jeanie Buss ang kanilang prangkisa sa halagang $10 billion, ang kanilang majority shares sa TWG Global CEO na si Mark Walters na siyang may-ari rin ng Los Angeles Dodgers. Kaya dahil dyan, inaasahan na magkakaroon ng malaking pagbabago sa prangkisa ng Lakers. In fact, base sa kinumpirma ni Shams ng ESPN, plano ng Lakers gumawa ng malalaking move. Handa rin naman ang bagong management na gumastos ng malaking halaga para lamang mapalakas ang lineup at masatisfy sina LeBron James at Luka Doncic. Sa katunayan, kasalukuyan nga pong nakikipag-usap ang Lakers ngayon sa ibang mga koponan. At isa dyan ay ang Utah Jazz kung saan plano nila ditong kunin si isang trade si John Collins na isang power forward na magagamit nila sa kanilang roster. Bukod dyan, may iba pa nga silang nakahandang plano para makakuha rin ng isa pang starting center. Sa kabilang banda, kung inyong ang matatandaan simula ng makuha ng Philadelphia si Paul George at maitandem kina Joel Embiid at Tyrese Maxey, malaki nga sana ang expectation sa kanila ng mga fans na magkakaroon nito ng chance ang magkampiyon. Ngunit kabaliktaran ang nangyari matapos silang mangulelat sa Eastern Conference. Hirap nga silang maging healthy ang tatlong ito sa kanilang mga laro kaya nakapag-decide ang team na ikonsidera ang pag-trade muli kay Paul George. Sa katunayan, base sa ibinulgar ngayon, posibleng i-trade si Paul George sa Utah Jazz since target nila ditong makuha either si Lauri Markkanen o di kaya yung hawak nitong number 5 overall pick sa NBA draft. Kaya maaari nga talagang isa si Paul George sa mga pinakamalaking pangalan na ma-trade sa Utah Jazz ngayong off-season. Siyempre, yan ang expectation ng mga fans at marami pang expectation na mangyayari ngayong off-season dahil maraming malalaking pangalan ang magiging available ngayon at sa mga susunod pang buwan.